Eto, ano ngayon to? Talagang trending ito sa social media. Dahil nakita po natin mga kababayan na kahit po itong si Digong Duterte ay nakakulong mga kababayan doon sa dahig, ay panalo pa rin itong si Rodrigo Roa Duterte. Natatandaan nyo nung nakaraan, sabi ng mga ibang mga kababayan natin, ibang mga kasamahan natin, ang sabi nila, pwede naman hindi umatras si Digong Duterte, pero anong gagawin yan kapag nanalo? Nakakulong siya dun sa dahig. Paano niya magagampanan ang kanyang tungkulin? Again guys, ito na naman ay isa po sa mga nagkatotoo na sinasabi ko sa inyo at ang aking analysis na mananalo rin si Baste Duterte at the same time si Digong, mga kababayan. Pero bakit si Digong ang nanalo, si Baste naman ang uupong mayor? Mga kababayan, kung kilala niyo po si Maestro Paul, di ba? Si Maestro Paul, yung kapatid nating si Maestro Paul, meron po siyang katanungan mga kababayan. Kasi nga, marami nagsasabi, ayan, si Digong, hindi niya po, paano siya makakapag-mayor? Paano raw siya makakapag-take ng oath? Yun ba ay ire-request ang pag-take ng oath ni Digong bilang bagong mayor ng Davao? Ang sabi ko naman mga kababayan, etong si Digong Duterte, palagay ko mga kababayan, etong si Digong Duterte, sabi kasi ni Paul Louis Serrano, yan po si Maestro Paul, no? Sabi niya, baka maging si Nograles ang mayor, ha ha ha, kasi wala si Digong. Ang sabi ko naman, mali, kapatid. Bago siya mag-take ng oath, sasabihin niya, I resign. Kaya mapupunta ito kay Baste Duterte. Sa madaling sabi, mga kababayan, ano lang nila yan? Yung pagtakbo ni Digong Duterte at ni Baste at the same time bilang mayor and vice mayor, that is a tactic. Taktika lamang ng mga Duterte yan. Kasi alam nila, si Baste, kung siya ang lalaban kay Carlo Nograles, may tulog. Lagi kong sinasabi yan, may tulog. 'Di ba? Kung between the two, mas iboboto pa siguro ng tao itong si Carlo Nograles. Pero, sabi ko naman dati, mga kababayan, si Digong at si Carlo mukhang si Digong pa rin ang mananalo. Kung mananalo si Digong, kakong ganon, bibigay lamang niya yung pwesto kay Baste Duterte. Mga kababayan, hindi pa nangyayari. Okay? Hindi pa nangyayari yung sinasabi ko, pero antayin po ninyo. Sigurado ako, yan ang gagawin ni Digong Duterte. Bakit naman, GP? Unang-una, tama kayo, nandun siya sa dahig. Hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin. 'Di ba? Anong gagawin niya? Pwede naman, GP. Oo nga, pwede. Anong gagawin niya? Via Zoom? Mga kababayan, makikipag-usap palagi doon sa kanyang constituents via Zoom. So, yun po ay kumbaga, isang bagay na napakahirap gawin. Na ikaw, hindi ka nila nakikita ng personal, Zoom lang ang gagawin. At si Duterte masyado ng matanda. Yun ang pangalawa. Pangatlo, mga kababayan, si Duterte ay hindi makakapunta o kahit mag-request pa siya sa ICC, hindi yan papayagan makapunta ng Davao. So, the only way na kanyang gagawin, the possible thing na kanyang gagawin mga kababayan, before taking the oath, magre-resign siya, sasabihin niya hindi na siya magte-take ng oath. At ang ipapalit dyan, sigurado, mga kababayan, ito naman ay pwede naman, 'di ba, sa ating constitution. Siya ang papalit dahil nga incapable na itong si Digong Duterte to do his job. Papalit sa kanya yung second highest official or yung which is the vice mayor. 'Di ba? Pag naging vice mayor 'yon, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ayun na. 'Di ba? Vice mayor siya na ang papalit bilang mayor. O siya nang gaganap ngayon sa tungkulin ni Digong Duterte. Nagets nyo?
Oo nga, maraming naglaglag sa alyansa sa Mindanao, sa Bismin. Sabi ni Elber Nova, madadagdagan pa yung magiging kalaban ni Saraulo de Lima, yung tutugis sa kanya. Oh. Mga kababayan, pag hindi siya nakapanumpa, nasa DILG na ang desisyon yan. Mali kayo dyan, guys. Mali kayo dyan. So, si Duterte pa rin talaga dahil siya po, nakalagay naman sa ating konstitusyon yan, na kapag ang isang mayor, mga kababayan, siya po ay nag-decide na umalis sa kanyang pwesto dahil hindi niya na kaya, or siya po ay sabihin natin baldado na, sabihin natin nasa malayong lugar, hindi siya pwedeng gampanan yung kanyang tungkulin, pwede niyang ipasa yon. So therefore, bago siya mag-take ng oath, sasabihin niya na lang, hindi na siya tutuloy. Kung sino yung nanalo, mga kalaban, mga kababayan, na second highest officer or leader dyan, which is the vice mayor, yun ang papalit. Hindi pwedeng pumalit sa kanya si Carlo Nograles. Hindi pwede yon, mga kababayan. Sabi ni Lydia Flores, dynasty from mayor to vice mayor lang, nag-iikot sa kanila sa Davao. Correct. Nakakainis tong mic ko. Naglolo ko, mga ka-GP Natics. Nawawala-wala yung boses ko, naririnig ko eh. Oh. Eto naman, mga kababayan. Hindi, totoo po yan ha. Yung pinag-usapan natin dyan na kahit nanalo po si Digong Duterte dyan, natalo si Carlo Nograles, hindi pwedeng ang papalit si Carlo Nograles. Mga kababayan, tandaan nyo po itong vlog na to. Pag ako po ay nagsisinungaling na ang mayorship dyan mapupunta kay Baste, mas malaki ang chance na ito ay ipasa niya kay Baste Duterte. Oh, sino naman ang papalit kay Baste Duterte? For sure, ang papalit kay Baste Duterte, mga kababayan, ay yung number 1 councilor. Yun naman ang papalit na bilang vice mayor. Oh, 'di ba? In an event, na halimbawa naman si Baste Duterte, mga kababayan, halimbawa lang na tsugi. Oh, syempre ang papalit naman sa kanya yung vice mayor din niya, which is yun ang galing sa number 1 councilor. Papalit yun bilang mayor. Tapos yung second na councilor dati, dahil number 1 na siya naman ang papalit na vice mayor. Pag ganun, paakyat, hindi pa baba. Diba? Tama, Jomems, vice mayor-elect ang magiging mayor. Oh. Ray Ballesteros, si Baste talaga ang papalit kasi yung iba, hindi naniniwala. Guys, makikita nyo sa screen ko dito, sinasabi nila, loko-loko daw ako, saan daw nang galing yun. Siyempre po nagbabasa ako eh. Diba? Yan, pinaliwanag ko nung nakaraan yan. Hindi naman ako dito pwedeng i-vlog ko ito, nagawa-gawa ko lamang. Hindi na kayo naniwala sa akin. Diba? Oh. Ay talaga oh. Okay. Ito naman,